Napabuntong hininga na lang si Madison, nahiga na siya sa kama niya at nakadapa siya. Pakiramdam niya, araw-araw mas nagiging traumatic ang buhay niya. Wala na magandang nangyayari sa kanya. Problema ba siya na tinubuan lang ng katawan? Ang hirap-hirap lampasan ng lahat ng mga nararanasan niya. Ang hirap takasan ng mga problema niya. Hindi niya na alam ang gagawin niya dahil para bang hinihintay na lang siya ng buhay niya na sumuko. Pagod na siyang lumaban. Pero sa tuwing iniisip niyang hindi habang panahon ay nasa kanila ang tagumpay. Napahikbi na lang si Madison dahil ramdam niya na ang pagod ng katawan niya. Emotionally and physically. I'm tired. Umiiyak niyang saad. Tahimik lang siya dahil hindi naman pwedeng magtagal siya sa pag-iyak niya. Lalo na't katabi niyang natutulog sa kama si Tyler. Pinikit na ni Madison ang mga mata niya. Hindi niya naman nararamdaman ang pagpasok ni Tyler. Nang makita ni Tyler na nakadapa si Madison ay tinabihan niya ito tinalikan sa likod niya. Nakaramdam si Madison ng mainit na halik ni Tyler sa kanya. Are you okay? Paus niyang tanong. Hindi naman nakasagot si Madison dahil natatakot siyang baka mahalata ni Tyler na umiiyak siya. Hindi naman pinilit ni Tyler na sumagot si Madison. Niyakap niya ito't bahagyang hinahalikan ng likod ni Madison. Kumakalma naman si Madison dahil pakaramdam niya kahit papaano may nakakasama siya. I'm sorry if I just watched you lately while that man harassing you. Paghingi niya na paumanhin na tila ba kasalanan niya kung bakit ito nangyari kay Madison. Umayos ng higa si Madison at tinarap si Tyler. It's not your fault. Actually, hindi pa nga siya aalis sa ibabaw ko kung hindi mo pa napansin na hindi na ako umaarte. Thank you for saving me. Pansin ni Tyler na basang mga pilik mata ni Madison kahit na wala ng bakas ng luha ang mga pisngit mga mata niya. Pinunasan ni Tyler ang mga pilik mata ni Madison na ikinapikit niya. Hinalikan ni Tyler sa noo si Madison at niyakap to. Rinig naman ni Madison ang pagtibok ng puso ni Tyler. Napakasarap pakinggan na tila ba isang musika. Are you really sure that you're okay? Do you want to visit a psychiatrist to make sure that you're okay? Nag-aalalang saad ni Tyler. Napangiti si Madison habang nakasubsob ang mukha niya sa dibdib ni Tyler. Don't worry, I'm okay. I don't need to visit a doctor. I can handle this. Saad niya, napabuntong hininga na lang si Tyler at mahigpit na niyakap si Madison. Napahiwalay na lang siya sa yakap kay Madison na mag-ring ang cellphone niya. Tumayo siya para kunin ang cellphone niyang nasa side table. Nang makita niya kung sino tumatawag, tiningnan na muna niya si Madison. I'll answer this first. Mauna ka na matulog. Saad niya saka siya lumabas ng kwarto at nagtungo sa swimming pool. Pagkasagot pa lang niya sa tawag ay sigaw na kagad ang bumungad sa kanya. You don't have a plan to visit my daughter? It's almost a month since the last you visit her. Do you even have a plan to come back here? Sigaw ng isang ginang sa kabilang linya. I'm sorry, but I'm still busy here. I'll be back there soon. I am still waiting for her to wake up. I just can't still stand to see her in that situation. Sagot niya. Just make sure, Tyler, that you are not cheating on her. If I hear that you are having an affair, I will find that woman and I will kill her. Remember that? Pagbabanta ng ginang sa kanya, saka siya binabaan ng cellphone. Napahilot na lang si Tyler sa sentido niya. It's been 5 years pero siya pa rin ang sinisisi. Hanggang ngayon, hindi siya naglakas loob na sabihin kung ano ba talaga nangyari dahil pakaramdam niya kasalanan niya talaga. Nakokonsensya siya dahil kung hindi siya nagalit noong gabing iyon, baka walang nangyari sa kanilang dalawa. Ilang beses niya nang hiniling na sana ay siya na lang ang nakoma, pero nauna pa rin siyang nagising. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at tinitigan lang ang paggalaw ng tubig sa swimming pool. Hindi niya alam kung anong klaseng gulo ba ang pinapasok niya. Bakit niya pinapasok sa gulo si Madison? Masyado nang maraming pinagdaanan si Madison para dagdagan pa ni Tyler ang problema niya. Nanatili ng ilang oras sa swimming pool si Tyler. Naglalayag lang ang isip niya. Palagi siyang umuwi ng US pero nang mapalapit ang loob niya kay Madison, tila ba nakalimutan niya nang may naghihintay sa kanya sa US. Nang makaramdam siya ng antok ay bumalik na siya sa kwarto. Mahimbing namang natutulog si Madison. Inayos niya ang kumot ni Madison sa kanya hinalikan ito sa noo at natulog na rin siya. Hanggang ngayon ay nag-iingat pa rin sila na walang makakita sa kanila na umuwi sa iisang bahay na may makaalam ng relasyon nilang dalawa. Hindi alam ni Tyler if Madison deserved this. Gagamit tayo ng double stunt mo. Yun ang utos ni Direk Gary para magtuloy-tuloy ang taping natin ngayong araw. Hindi na ikaw ang tatalon mula sa pangalawang floor
Kaya wala kang gagawin kung hindi maghintay habang ginagawa ng double stunt mo ang trabaho mo, saad ni Ramon na habang nasa loob sila ng tent niya. Tumango na lang si Madison, natatakot din kasi siyang baka may mangyari sa kanya. Malaki ang tiwala niya sa production team pero wala siyang tiwala sa mga katrabaho nila, lalo na't madali lang nilang kausapin ng ibang staff na isabotage siya. Sa tuwing may taping lang may nangyayari sa kanya at pakaramdam niya, lahat ng nangyayari sa kanya may taong nasa likod noon. Palagi na rin nakabantay sa kanya si Jake. Maghapon ang naging taping nila at kailangan niyang ituloy yun after ng 2 oras na break nila. 11:00 na ng gabi at itutuloy nila ang taping nila ng 1:00 o 2:00. Umuwi ng mga walang scene ngayong araw habang naiwan naman ang mga meron, katulad na lamang ni Madison at Lizelle. Natutulog na silang lahat sa kung saang pwesto sila komportable. Natulog naman si Madison sa tent niya. Nag-overtime din si Tyler sa office niya. Nang matapos siya ay dumiretso siya sa convenience store at may mga bumibili sa kanya pinuntahan si Madison. Dahan-dahan pa siyang humakbang papasok sa tent ni Madison. Tiningnan niya na muna ang paligid niya kung may gising pa ba o kung may nakakita ba sa kanya. Nang masiguro niya saka siya pumasok sa tent ni Madison. Natutulog lang si Madison sa folding chair. Alam niyang kailangan niya ng magpahinga kaya hindi niya na ito ginising. Inayos niyang kumot ni Madison dahil nalalaglag na ito. Malaki ang tent ni Madison. May mga extension din siya kaya doon na nagluto si Tyler. Bumili siya ng makakain nilang dalawa ni Madison. Nalaman kasi ni Tyler mula kay Jake na kaunti lang ang kinain ni Madison kanina. Nagising na lang si Madison nang maamoy niyang tila ba niluluto. Papungay-pungay pang mga mata niya nang tiningnan niya kung sino ang nasa loob ng tent niya. Napakunot na lang siya ng noon niya nang makita niya si Tyler. "What are you doing here?" Paus niyang tanong saka siya naupo. Naluto naman ang niluluto ni Tyler sa kanya nilagay sa mga lagayan at nilagay na sa maliit na lamesa. Ang sabi ni Jake, hindi ka raw nakakain ng maayos kanina. Kaya pinuntahan kita. Kaalis ko lang din galing office, may tinapos lang ako doon. Halika, kumain muna tayo. Aniya, lumapit naman si Madison sa kanya. Minimize lang ang boses nila dahil baka may makarinig sa kanilang dalawa. Nagutom tuloy bigla si Madison. Mga ramen ang dala ni Tyler na may itlog at ilang mga breads. Bumili din siya sa fast food na restaurant. Ngayon ka palang di ba kakain? Tanong ni Madison ay kinatango ni Tyler. Ang sabi sa akin ni Jake, bukas pang uwi niyo dahil may kailangan pa kayong tapusin hanggang 5:00 ng umaga. Kaya I decided to sleep here too. Nalaki naman ang mga mata ni Madison. Dito ka matutulog? Nagtataka silang lahat kapag nakita kanila nandito ka sa tent ko. Anas ni Madison. Hindi naman tayo dito matutulog kung hindi sa van mo. Kahit na hindi ako lumabas bukas, magpapahatid na lang ako kay Jake. May makakakita ba nun? Natawa na lang si Madison. Bakit ba gusto nitong matulog dito gayong mas komportable siya makakatulog sa bahay nila? Pumayag na lang si Madison. Kumain na silang dalawa at nang matapos sila'y dahan-dahan silang lumbas ng tent na tila ba mga magnanakaw dahil baka may magising sa mga yabag nila. Nagtatawanan na silang dalawa na makarating sila sa van. Inayos ni Tyler ang mga upuan para gawing higaan. Malambot naman ang mga upuan kaya komportable lang silang makakatulog. Ginawang una ni Madison ang braso ni Tyler. Pakiramdam niya makakatulog siya ng mahimbing. Unti-unti na siyang nasasanay na natutulog katabi si Tyler. Nagising si Madison sa alarm ng cellphone niya. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi niya magising si Tyler. Alam niyang pagod din to. Tumingin si Madison sa labas at nagsaset-up na rin ng mga kamera ang mga staff. Inaantok pa si Madison pero kailangan niya nang bumangon. Ang akala ng lahat ay madali lang ang buhay ng mga artista. Hindi nila alam ay napupuyat at napapagod din sila. Makapagbigay lang sila ng kasiyahan sa mga viewers nila. Tiningnan ni Madison si Tyler at mahimbing pa itong natutulog. Hinila niyang kumot para ikumot ng maayos kay Tyler. Napangiti na lang si Madison. Hinaplos niyang buhok ni Tyler pero na ma-realize niya kung anong ginagawa niya ay mabilis niyang inalis ang kamay niya sa buhok ni Tyler. Napapatikim na lang siya sa ginagawa niya. Akmang lalabas na sana siya ng van nang muntik pa siyang mapasigaw dahil hinila siya ni Tyler pabalik sa mga bisig niya. Ano ba? I need to get out now. Mahina niyang wika dahil baka may makarinig sa kanila. Lalo na't marami ng tao sa labas at nag-aayos na. Madaling araw pa lang pero kailangan na nila ulit umpisahan ang taping nila. Stay for 5 minutes, please, he said in a husky voice. Nakayakap sa kanya si Tyler kaya hindi siya makaalis. Pinagbigyan niya na lang si Tyler para makaalis na siya. Naiilan tuloy si Madison sa posisyon nila ni Tyler.
Oo, palagi sila magkatabi pero never silang natulog sa ganitong posisyon. Magkatabi sila sa isang higaan pero may distansya naman sila sa isa't isa. Mariing napapikit si Madison sa kanya na ipilig ang ulo niya. Is she in love with Tyler? No, that is not possible. They only need each other, nothing more, nothing less. Natawa na lang sa sarili niya si Madison nang maalala niya pagbabanta sa kanya ng ama ni Tyler. Pagkalipas ng ilang minuto ay pinaharap ni Tyler si Madison sa kanya. May liwanag naman na nagmumula sa labas kaya nakikita nila ang isa't isa. Pigil-pigil na ni Madison ang hininga niya dahil sa sobrang lapit ng mukha ni Tyler sa kanya. Hindi mapakali ang mga mata ni Madison nang ikawit ni Tyler ang mga nagtakas na buhok ni Madison sa likod ng tenga niya. Tell me if someone is hurting you here. Paus na wika ni Tyler. Pakiramdam ni Madison, safe na safe siya sa tuwing nandyan si Tyler. Oo, mag-asawa lang sila sa papel pero nalilito si Madison sa pinapakita at pinaparamdam sa kanya ni Tyler. Tanging-tango lang ang naisagot ni Madison. Para na siyang batang pinagsasabihan ng isang ama. Naipikit ni Madison ang mga mata niya na maramdaman niya ang mainit na halik ni Tyler sa kanyang noo. Tumayo na si Madison at hindi makatingin ng diretso kay Tyler. Matulog ka na muna dahil maaga pa naman. Sabay na tayong umuwi mamaya pagkatapos ng taping namin. Para pa siyang nauutal sa pananalita niya na ikinangisi ni Tyler. Tumango na lang din si Tyler sa kanya binalot sa buong katawan niya ang kumot dahil inaantok pa rin siya. Bumaba na si Madison sa van. Ginawa pa niyang pamaypay ang mga kamay niya. Naka-aircon naman sila sa van pero nakaramdam siya ng init dahil kay Tyler. Naipipilig na lang ni Madison ang ulo niya. Madison, kanina pa kita hinahanap. Nandiyan ka lang pala, tawag sa kanya ni Jaime. Ngumiti na lang sa kanya si Madison saka siya bumalik sa tent niya. Ang akala ko sa tent ka natulog pero lumipat ka pala sa van mo. Gusto mo bang magkape? Saad ni Jaime na nakasunod sa kanya. Hindi na, salamat na lang. Ilang minuto na lang kasi magsisimula na rin tayo. Mag-aayos pa kasi ako ng sarili ko. Kinuha na ni Madison ang toothbrush niya at nag-toothbrush na. Naghihintay naman sa kanyang makeup artist niya para maayusan na siya. Para naman hindi halatang bagong gising siya. Naghihintay lang naman sa kanya si Jaime. Nang matapos mag-toothbrush ni Madison ay naupo na siya kaagad sa harap ng salamin at nagumpisa na mag-makeup artist niya na ayusan siya. Bakas pa ang eye bags ni Madison kaya pinatungan na ng mga makeup artist niya ang concealer para hindi halata. Nagmamadali na silang lahat na mag-ayos dahil nagtawag na si Gary. We will start in 5 minutes. Malakas na sigaw ni Gary. Habang inaayusan si Madison ay binabasa niya ng script niya. Hindi pa man siya ang unang papasok kaya ayos lang kahit hindi magmadali ang mga makeup artist niya. Pagkatapos ng taping nila ngayon ay mamayang hapon na ulit ang continue niya. Minamadali na kasi nila dahil makukulangan na sila ng oras dahil sa ilang araw na pagpapahinga ni Madison. Ina-advance ng basahin ni Madison ang script niya. Napalunok na lang siya nang mabasa niyang magkakaroon sila ni Jaime ng kissing scene. Nagkaroon naman ng kissing scene si Madison pero kay Rohan pa. Silang naging love team kaya si Rohan pa lang ang nakakahalik sa kanya sa drama. Hindi na lang masyadong inisip ni Madison dahil bakit pa nga ba siya magugulat, itong trabaho niya at kahit sino makakapartner niya ay makahalikan niya. Lumipas ang mga oras at nagliliwanag na nang matapos ang taping nila. Nagpaalam na naman sila sa isa't isa dahil uuwi ng lahat dahil sa hapon pa naman ulit ang balik nila. Nang pumasok si Madison sa loob ng van ay tulog pa rin si Tyler. Mukhang pagod na pagod talaga siya sa ginawa niya kagabi. Hikab na ng hikab si Madison dahil inaantok na siya. Maingat ang bawat kilos ni Madison at ni Jake dahil baka magising nila si Tyler. Wala man lang kamalay-malay si Tyler nung umaandar ng van dahil sa sarap ng tulog niya. Nakatitig lang si Madison sa maamong mukha ni Tyler kapag tulog. Gwapo naman talaga si Tyler. Masungis siya pagdating sa ibang tao pero napakabuti niya kapag si Madison ang kaharap. Nalilito tuloy si Madison sa pinapakita ni Tyler sa kanya. Talaga bang naawa sa kanya si Tyler? Kung tutuusin pwedeng tanggihan ni Tyler si Madison nung humihingi siya ng tulong. Ano kayang dahilan niya? Hindi man na siya nagdalawang isip na hindi tulungan si Madison. Napangiti na lang si Madison. Siguro nga hindi si Tyler ang nakabangga sa kanya noong gabing yon, hindi sila magkakakilala ngayon. Well, kilala naman na ni Madison si Tyler dahil nangungunang kumpanya nila pagdating sa entertainment company. Pero hindi sila magiging ganito kalapit sa isa't isa. Nang makarating na sila sa bahay, dahan-dahan ang tinatapik ni Madison ang balikat ni Tyler. Natatakot siyang baka mapasama ang gising ni Tyler. Masaktan pa siya nito. Tyler, hey, we're here. Bumangon ka na muna at dun ka na sa kwarto matulog. Mahinang saad ni Madison. Unang minulat ni Tyler ang isa niyang mata tiningnan si Madison.
Napaupo na si Tyler at kinusot-kusot ang mga mata niya. Nilibot niya ang paningin niya at nasa bahay na sila. Kanina pa ba tayo? Bakit hindi mo ko ginising nang matapos ang taping niyo? Aniya, halatang bagong gising ang boses niya. I know that you're tired, kaya hindi na kita ginising. Pumasok na tayo sa loob para doon ka na lang ulit matulog. Nauna nang bumaba na sasakyan si Madison dahil mukhang wala pa sa wisyo si Tyler. Ilang minuto lang naman ang lumipas at sumunod na rin sa kanya si Tyler. Pabagsak na inihiga ni Madison ang sarili niya sa sofa. Kumain na muna tayo bago ka matulog para tuloy-tuloy ang tulog mo. Wika ni Tyler sa kanya saka nagtungo na ng kusina para tingnan kung meron na ba silang makakain. Nang makita ni Tyler na may naluto ng mga katulong ay tinawag niya na si Madison para sabay na silang kumain. Pumunta na rin ng kusina si Madison at sumabay na kay Tyler sa pagkain. Antok na siya pero kailangan niya na munang kumain para dare-diretsyon tulog niya. Nang matapos siyang kumain hindi na siya nagpaalam kay Tyler. Nauna na siyang pumasok sa kwarto nila dahil pakaramdam niya ay babagsak ng talukap ng kanyang mga mata. Hinila na ni Madison ang makapal nilang kumot at binalot ng sarili niya sa kumot. Pakaramdam niya hinihela na siya ng kama. Ilang minuto lang naman ang lumipas. Pumasok na rin si Tyler. Nagbihis pa muna siya dahil kagabi pa ang suot niyang damit. Nang makapagbihis siya tumabi na rin siya kay Madison. Nagulat pa si Madison kay Tyler. Hindi ka ba papasok ngayon? Tanong ni Madison. Naniningkit ng mga mata niya dahil sa antok na nararamdaman niya. I want to rest first. Wala pa naman ako masyadong gagawin dahil tinapos ko na yun kagabi. Aniya sa kahinila si Madison papalapit sa kanya. Ramdam ni Madison ang mainit na katawan ni Tyler ngayon. Antok na si Madison kaya hindi niya nalang pinansin si Tyler. Ipinikit niya ng mga mata niya at pakaramdam niya mas magiging magandang tulog niya dahil sa mainit na katawan ni Tyler. Pareho silang nagpahinga ng araw na yon. Hindi pinakawala ni Tyler si Madison. Alauna na ng hapon na magising si Tyler. Tiningnan niya si Madison at mahimbing pa rin itong natutulog. Kaya dahan-dahan niya inalis ang kamay niya sa uluhan ni Madison. Pigil pang hininga niya para lang hindi niya magising si Madison. Alam niya kasing pagod at puyat pa ito sa taping nila kagabi at kaninang madaling araw. Naligo na si Tyler at bumaba na para ma-check kung nakapagluto ba ang tanghalian ang mga katulong niya. Kakain na po ba kayo, sir? Ipapainit ko na lang po yung mga pagkain o ipagluluto na lang po namin kayo ng bago? Tanong ng isang katulong, umiling naman si Tyler. Hindi pa naman yan panis kaya ipainit niyo na lang pero mamaya pa. Hihintayin ko na muna si Madison, saad niya. Lumabas na muna siya ng kusina at napahinto na lang siya nang makita niya kung sinong nasa sala. Unang tiningnan ni Tyler ang kwarto niya dahil baka biglang bumangon si Madison. What are you doing here, Dad? Seryosong tanong ni Tyler sa kanyang ama. Hindi pwedeng makita ng kanyang ama si Madison dito. Why? Am I not allowed to visit my son now? Wika nito. Let's talk outside. Anas ni Tyler sa kanaunan ng lumabas. Wala namang nagawang kanyang ama kung hindi ang sumunod sa kanyang anak. Nagpunta ng pool si Tyler para dun sila mag-usap. Pumupunta ang kanyang ama dito na wala man lang pasabi. Si Tyler ang nagmamayari ng bahay at walang share ditong mga magulang niya. Did you really forget about Clara now, Tyler? She's in coma while you're here, enjoying your life with your fake wife. May diing sad sa kanyang ama. Napahilo si Tyler sa sentido niya habang nakapamewang ang isa niyang kamay. You always visited Clara in US but when that woman came into your life, you forget about her already. I don't care with the woman you flirt because I know that you're still a man and you have needs in woman. But I didn't expect this to happen. Wala akong pakialam kung makipaglampungan or have bedtime with a lot of girls. That you just met, pero hindi ko inaasahan na mananatili ka sa babaeng yan and you married her? Is she know that you already married Tyler? How about Clara? How about her? Galit na saad ng kanyang ama. Naiintindihan naman ni Tyler ang galit na nararamdaman sa kanya ng kanyang ama dahil hindi tamang ginawa niya. Comatose pa rin si Clara but here he is, enjoying his life with Madison. Dad, you don't understand. Talagang hindi kita maintindihan, Tyler. Hindi kita pakikialaman sa mga gagawin mo, sa mga gusto mong mangyari. Kahit ilang babae pang iuwi mo pero hindi tamang babae ka habang ang asawa mo lumalabang mag-isa para sa buhay niya. If you're not serious with Clara, then why did you marry her? Are you bored waiting for her to wake up? Fine, it's okay kung gusto mo makipagsiping sa mga babae. Pero ang pakasalan at ibahay mo, Tyler, I am not fine with that. Hindi na nakaimik si Tyler sa kanyang ama. Hindi pa niya masasabi sa ngayon ang tunay niyang dahilan.
Kahit naman nasabihin niyang totoo, hindi naman siya paniniwalaan dahil gusto niya dalawa sila ni Clara ang magsasabi ng totoo. Pero paano niya yun magagawa kung hanggang ngayon wala pa ring malay si Clara? 5 taon na siyang nakaratay sa ospital at wala silang kasiguraduhan kung magigising pa ba siya. Leave that woman, Tyler. Huwag mo kong hintayin na akong kikilos para sa'yo. Pagbabanta ng kanyang ama sa kanito iniwan ng anak. Nagulo na lang ni Tyler ang buhok niya sa inis. Hindi niya na rin maintindihan ang sarili niya. Napapahilamos na lang siya sa mukha niya. Alam niyang iniisip lang ng kanyang amang kalagayan ni Clara at ang relasyon nilang dalawa ni Tyler. May kasiguraduhan na nga bang pagising niya? 5 taon nang hinihintay sa kanya ni Tyler pero hanggang ngayon naghihintay pa rin siya. Nakalimutan nga pala niyang bisitahin si Clara sa US dahil maliban sa busy siya sa kumpanya dito, nalilibang din siyang kasama si Madison. Hirap na rin si Tyler sa sitwasyon niya pero ano pa nga bang magagawa niya? Itong pinili niyang daan, ginusto niya ring matulungan si Madison. Hey! Wika ni Madison nang puntahan niya sa pool si Tyler. Nilingon naman ni Tyler si Madison at ang salubong niyang mga kilay, kanina napalitan ng ngiti. Ayaw niya magtaka si Madison sa kinikilos niya. You're awake, are you hungry? Wika niya. Halos kagigising lang din ni Madison. Hindi ka pa kumakain. Tanong niya dahil mukhang kanina pagising si Tyler. I'm waiting for you to wake up para sabay na tayong kumain. Nakagat ni Madison ang pangibaba niyang labi para pigilan ang kilig na nararamdaman. Simple lang naman yung ginawa ni Tyler. Hinintay lang naman siya para sabay na silang kumain pero ang lakas ng epekto nun kay Madison. Kung ganon, tara na't kumain. Nauna nang umalis si Madison dahil baka hindi niya na maitagong pamumula ng pisngi niya. Sumunod naman sa kanya si Tyler at dumiretso na silang dalawa sa kusina. Naghain naman ng mga katulong nila. Tahimik lang naman ng mga katulong dahil binili na sila ni Tyler dati pa na wala silang sasabihin kahit na ano kay Madison kapag nagpunta dito ang kanyang ama. Hindi ka papasok ngayon? Tanong ni Madison habang kumakain silang dalawa. No, I will go at your taping later to watch you. Nalaki mga mata ni Madison sa sinabi ni Tyler. Manunod na naman siya ng taping? Nape-pressure kaya yung mga artista kapag nandun siya? Masyado kasing mataas ang standard niya. Pero bakit? Gulat na tanong ni Madison. Why? Hindi na ba ako pwedeng manood ng mga taping na pinuproduce na kumpanya ko? Hindi naman sa ganun. Alam mo naman kung paano nape-pressure ang mga artista kapag alam nilang nandun ka. Mahinang wika ni Madison. Then I won't let them to know that I am watching. Is that enough? Hindi nakasagot si Madison. Paano naman siya? Nape-pressure din kaya siya kapag alam niyang nanonood sa kanya si Tyler. Hindi nga alam ng mga katrabaho niya pero paano naman siya na may alam? May kissing scene pa sila ni Jaime mamaya. Paano niya magagawa ng maayos kung nakatingin sa kanya si Tyler? Is there a problem? Tanong pa ni Tyler pero umiling na lang si Madison. Ngayon palang pakiramdam niya na hindi siya makakapag-focus sa pag-acting niya mamaya. Wala ba siyang meeting ngayon? Idinadalangin na lang niya na sana'y magkaroon ng biglaang meeting si Tyler para hindi na ito makapunta sa taping nila mamaya. Pinagpatuloy na nilang pagkain nila. Tahimik lang si Madison dahil iniisip niya kung paano ba siya magkakapag-focus sa taping nila mamaya. Siguro naman walang pakialam sa kanya si Tyler ano? Saka itong trabaho niya, artista siya at normal na makita ng ibang nakikipaghalikan siya sa kapwa niya artista sa taping. Bakit ba siya kinakabahan ngayon? Manunod lang naman sa kanya si Tyler saka mag-asawa lang naman silang dalawa sa papel. Wala ring special na namamagitan sa kanila maliban sa pareho nilang kailangan ng isa't isa. Pagkatapos kumain ni Madison ay bumalik na siya sa kwarto para maligo. Magagayak na naman siya para sa taping nila mamaya. Pagkatapos niyang maligo ay kinuha niya ng blower para patuyuin ang makapal niyang buhok. Hindi mawala sa isip niya na pupunta si Tyler sa taping nila para manood. Naiinis na rin siya sa sarili niya dahil masyado siyang apektado. Ano naman ngayon kung manonood si Tyler? Ano bang problema doon? Makalipas ang 1 oras ay nakagayak na si Madison. Kinuha niya ng bag niya saka siya lumabas ng kwarto. Nasa sala naman si Tyler at nakaharap sa laptop niya. Mukhang marami ka pang ginagawa. Hindi mo ba muna tatapusin yan? Pwede ka namang manood pa next time. Saad ni Madison pero bagsak ang balikat niya nang itiklop ni Tyler ang laptop niya. No, I'm done. You ready? Ako nang maghahatid sa'yo sa place niyo. Tumayo na si Tyler at nauna nang lumabas. Gusto na lang tuloy magdabog ni Madison sa sahig. Bakit ba kasi ngayon pa siya manunood? Pwede namang bukas na lang o hindi kaya sa mga susunod na araw. Bakit naman kasi ngayon pa kung kailan may kissing scene silang dalawa ni Jaime? Tahimik lang si Madison buong biyahe. Nakatuon ang atensyon niya sa labas ng bintana at tila nawalan ng gana ng magtrabaho ngayon. Muli niyang nilingon si Tyler. Wala na bang pag-asang umatras siya ngayon o magkaroon ng meeting?
Ilang minuto na nakatitig si Madison kay Tyler pero mukhang mabibigo siyang mapaalis si Tyler. Pagdating nila sa place ng taping nila hindi bumaba si Tyler kaagad ng sasakyan dahil baka may makakita na siyang maghatid kay Madison. Inaayusan na ng mga makeup artist si Madison. Kinakausap din siya ng manager niya pero tila walang pumapasok sa isip niya. Bakit niya ba iniisip na magagalit si Tyler kapag nakita niya may kissing scene siya? Matagal na si Tyler sa ganitong industriya. Kaya naman siguro alam niya ng patakaran dito. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ni Madison. Ano ang gagawin ni Tyler kapag napanood ang kissing scene ni Madison kay Jaime? Anong makikita ni Madison sa laptop ni Tyler? At ano kayang sasabihin ni Lizelle? Bakit ito makikipagkita kay Madison? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.